Hello, Sagittarius. Sorry at na-delay yung ibang upload ng ating readings. Sagittarius, silipin natin yung second week ng October mo. Sagittarius, kung bago ka dito, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na din yung aking FB, Instagram, and TikTok. Mag-message lang kayo sa aking Facebook page para sa mga interesado mag-book ng personal readings. Yung link at details nakalagay sa description below. Sagittarius, ang lucky day mo is Sunday, and then ang lucky numbers mo 5, 37, 24, 47, 16, and 51. Pause mo lang or rewind kung mabagal kang magsulat ng mga numbers. Okay? Tingnan muna natin. Sagittarius. Nabalasa ko na ito. By the way, guys. Balasa ko na yung mga cards. Ulitin ko na lang pagka magre-read. Ano muna yung overall energy mo itong second week? Sag. Meron kang clear out the clutter, Sagittarius. Ibig sabihin nito, Sagittarius, ay kailangang magbawas-bawas ng mga burdens or literal na maglinis. Mag-general cleaning. Kumbaga, mag-clean up ng space. Oh. Kung ikaw ay overcrowded na in your mind, in your heart, or physically, marami ng mga bagahe, marami ng mga kalat, kailangan ng maglinis, mag-purge, mag-detox, mag-declutter, no? Okay, tingnan muna natin yung iba pang energies mo. Ano naman yung magiging outcome, if ever? Tingnan natin yung magiging outcome for Sagittarius. Outcome dito. Outcome mo is Bobcat Spirit. Life is a mystery. So, ang feeling ko dito sa life is a mystery, Sagittarius, is merong mga bagay na madidiscover mo. Pwedeng may mga bagay dito, itong second week of October para sa iyo na hindi mo makukuha lahat-lahat yung mga answers na kailangan mo. Kumbaga may mga bagay pa rin na mananatiling clueless ka, no? So ito yung mga mystery na kailangan mong i-unravel mismo sa sarili mo. Kumbaga, may mga bagay sa sitwasyon mo na you are about to explore or ikaw mismo yung kailangang makadiskubre o makahanap niyan kung ano man yan, no? May mga mysteries. Pwede may mga dito dahil mysteries yung pinag-uusapan, pwedeng yung magiging outcome mo dito, pwedeng mga rin, hindi ka pa rin magkakaroon ng clarity tungkol dyan sa sitwasyon mo. Pwedeng ganun. Mananatiling misteryo, no? So, pwedeng may mga secrets, mga hidden, o kung ano man yan, no? Pwedeng ganun. Dampa natin iba mong energies. So, baka na-overwhelm ka kasi ang overall energy mo, you are cluttered. No? Sige, sa'yo na. Meron ka rito, Sagittarius door. Opportunities are waiting. Wow, mukhang may magbubukas na sa iyo.
pagkakataon, itong second week, maging ready ka. Kasi kung ito hinihintay mo at ayaw mong mamiss, baka darating siya ngayong second week. Meron ka ring an emotionally secure, loving family is important to you. Merong mga matters pagdating sa family na may kinalaman sa emotional well-being ng family mo. No? So, hindi ko masabi kung is this something na kailangan mong gawan ng paraan, ayusin, o i-provide sa kanila. Hindi ko alam. Pero merong tungkol dyan. Merong something tungkol sa emotionally secured na pamilya. Kumbaga, hindi lang yung mga material na pinoprovide, pati yung sa emotional well-being. Paano mo i-nurture, no? Meron something daw sa October, Sagittarius. Itong October na, baka nagsimula na ito. O pwedeng sa mga susunod na araw or basta within the period of October o ano man itong kaganapan na ito para sa iyo. Success assured with good plans and hard work. O baka yan yung binabanggit sa iyo, Sagittarius, yung tungkol sa success this October. So, itong success na paparating sa iyo, hindi ito mangyayari lang ng yung mahuhulog lang. Ito ay something na dapat na pinagplanuhan mo at pinagtrabahuan mo. Ayan, merong kinalaman yung good plans and hard work dito sa success na ito. So, ibig sabihin, kailangan ng strategy at saka effort. Tingnan natin yung tarot cards mo. Pasensyaan nyo na yung parang yung mga machinery tumutunog dito. May nagko-construction pero dinig na dinig ng mic ko. Pasensya na kayo sa mic ko. Ganyang kamarites yan. Kahit na nasa labas, naririnig niya. Kulang na lang pati yung hininga, yung lahat marinig. Queen of Pentacles. Pwede may earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Encounter mo. Buwang kumpleto ka naman. Lahat ng needs mo para maging successful ka, or at least yung gagawin mo, mukhang nasa sayo naman. No? Kumbaga lahat ng ingredients ng tools na kailangan mo para ma-achieve yung success mo ay nasa sayo na. Kumbaga nasa kung paano mo na lang i-work up itong success na gusto mo mangyari. Syempre, di ba? Mare-reward ka. You have the Ace of Pens. Ang ganda, Sag. This is a reward. Kagaya nga nito. Totoo yata itong lumalabas na success sa iyo. Kasi ito ay something na pinagplanuhan mo daw at pinagtrabahuan mo. No? Kumbaga pinagpaguran. Makakuha ka ng reward dito sa mga paghihirap mo. Pwedeng in the form of pera. Ayan, Kumbaga, makakompensate ka dyan sa mga trabahong ginawa mo. No? Lalo na kung ginalingan mo, sinipagan mo. I focus on what I want and make it happen. O, diba? Tama yung sinasabi ni Queen of Pentacles dito Lahat ng kailangan mo nasa sayo na. Kailangan mo na lang yung pinaka-focus. Huwag ka mawala doon sa focus mo, sa goal. So, if you are aiming for something, make sure na hindi ka nawawala doon sa aim mo.
Kumbaga, pagiging consistent, no? Pagiging consistent, persistent. Doon sa goal hanggang ano mo siya, ma-achieve. And mukhang achievable kasi lumilitaw itong success para sa iyo. Itong second week. Pwede nga yung iba sa inyo, itong second week, makukuha nyo yung ano ninyo eh. Makukuha ninyo yung target ninyo na yan eh. 3 of Wands, I have the energy I need to realize my goal. So, energized ka pa. Hindi ka lang inspired, hindi ka lang planado, hindi ka lang obligado or ganadong gumawa, kundi ayun na nga, hindi ka lang nagplano, kundi energized ka talaga. As in, you will make sure na talagang hindi ka tatamarin dito sa gagawin mo. Alam mo yun, yung talagang pursigido ka. Ganun ka, ano ba tawag dito? Ganun kataas yung energy level mo, yung enthusiasm mo na makomplete mo ito. Kung ano man itong goal mo, itong second week, mukhang ma-achieve mo yan. Ayan eh. Expansion yan. Ayan, oh. Careful planning with the 2 of Wands, and then ito yung card ng expansion. Leveling up. No? Itong 3 of Wands. So, may progress dito. Dahil yan sa magandang strategy mo, kung pinlano mo talaga yan, kumbaga, tinarget mo, at nag-effort ka dyan, yan yung reward. Makukuha at makukuha mo yung yung gusto mong outcome, no? Love life mo naman, silipin natin. Okay. Hindi mo may umiiwas dito. Kung ano man 'tong sitwasyon nyo, itong second week of October ng person mo, meron ditong siya, non-confrontational, or pwedeng yung isa sa inyo confrontational tapos itong isa umiiwas. Pwedeng ayaw din niya ng commitment ngayon. Ayaw niya ng fuss, ayaw niya ng drama, ayaw niya ng confrontation, ayaw niya ng ng mag-uusap, sa tingin ko. Yung isa nag-e-expect pero mukhang hindi niya makukuha yung hinihintay niya dito sa tao na to. No, hindi niya makukuha, hindi mamimit yung expectation. Kasi ayaw nga nito eh. Ayaw nung isa. Kung yung isa dito gusto niya, kung ano man to gusto mangyari, pero yung isa ayaw pa iwas. Pero parang ang sinasabi naman dito is you are soulmates with this person. Baka meron lang kayong mga dyan. May kailangan kayo ayusin pero hindi game. Kumbaga hindi game yung isa na na pag-usapan or ayusin. Mas more on i-avoid niya. So kahit siguro komprontahin yan, hindi siya pwedeng hindi siya mag-open up o hindi siya makikipag-usap ng maayos. Wala siyang balak muna na ganun. So, pwedeng iba dito, kasal na kayo. Kasi pwedeng may family, established na. So, kung hindi man kayo kasal, pwedeng you are in a partnership ng matagal ng panahon. O, ibig sabihin, ganun na katagal yung relationship ninyo. Okay. At pwedeng, ang isa pang interpretation ko, kung umaasa ka ng matinding commitment from this person, na mahuuwi kayo sa pamilya, kasal, mukhang malabo para sa ngayon, ha? Parang sa ngayon, wala pa siyang plano pagdating sa mga ganyang bagay. No, wala pa sa hinagap niya yan, or hindi hindi niya pa type mag-settle down, wala pa sa bokabularyo niya na mag-commit ng forever. Siguro, sa kasal mukhang hindi pa. Okay?
So, siguro dapat you have to focus muna dito sa foundation na relationship ninyo. Baka yun yung dapat nyong ayusin itong second week. So, sa closing message, advice para sa iyo, Sagittarius, joy and delight. Open your heart to joy. Uy. Huwag mong hayaan na kainin ka ng mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa iyo. No? Ang nafe-feel ko dito, buksan mo yung sarili mo doon sa magagandang bagay din. Huwag kang mag-dwell doon sa mga nega. Ayan, open your heart to joy. So, kung may pagkakataon naman na pwede ka namang maging masaya, bakit hindi? Buksan mo yung puso mo. Huwag kang maging bitter. And kung hindi man maganda yung nangyari sa iyo in the past, huwag mong hayaan yun na i-spoil na yung future mo, na palagi ka na lang yung magdidwell doon sa sadness or doon sa mga hindi magaganda. Ayan. Ikaw rin yung may power na mahanap kung ano ba yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa'yo. O, diba? Ito yun O. Open your heart lang, maging optimistic ka, maging positive ka. Okay? Sagittarius, ito yung mga nakuha ko. Don't forget to like and share this video kung nagustuhan ninyo. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Take care and good luck.